Chapter. Balik ka mamaya. Lahat kayong magsabi ng mga bumabalik. Ewan ko kung hindi nabili. Okay. Tayo lahat ay tumayo at buksan natin ang ating banal na kasulatan in the book of Psalms. Book of Psalms. Okay. Chapter 115, verses 1 up to verse 3. 1 to 3. Verses 1 to 3. Amen? Kita nyo na? Okay, sabay-sabay kung tayong basahin natin. Go. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name be glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased. Manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, at mayroon kang salita na aming basihan, Panginoon, na lagi kang nandiyan. At Lord, pagpalain mo po ang bawat anak mo. Tulungan mo po kami na lagi mo kami bigyan ng lakas ng loob, magtiwala sa iyong salita, at bigyan mo po kami ng tapang magpatotoo na ikaw ay Diyos na buhay, nagliligtas, nagpapabago ng buhay, nag-aangat ng kabuhayan, at patuloy na nag-iingat sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat anak mo, bawat member ng iglesia nito, sampunan ng aming mga pamilya at kamag-anakan. Ibinabalik namin sa inyo ang kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng anak na aming Panginoon Kristo. Amen. 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 Okay? So, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. Nais ng Diyos na ang kanyang pangalan ay paluwalhati. Lalo na sa ating buhay. Okay? For thy mercy. Alam niyo, kailangan natin itong mercy ng Panginoon. Pag sinabing mercy, the compassionate character of an enemy. Dapat na-consume na tayo, ako na tayo eh. Dapat. Alam niyo, sabi nung isang tao na kausap ko, ba't hindi parusahan ng Diyos at bakamaan ng kidlat yung mga makasalanan? Sabi ko, kasama ka dyan. And because of God's mercy, we are still alive. Amen? At sana revive. Dapat ang paglilingkod sa Diyos masaya. Hindi yung napipilitan ka, naburden ka. Now, hindi kita alam na pagka pumunta ka sa simbahan, nare-refresh ka kahit na ano. Di ba? Pag hindi mo yan maramdaman, mayroon something sa buhay mo. Oo. Ang salita ng Diyos, ito yung sustansya ng ating spiritual life. For thy mercy and thy truth, sabi niya, say, wherefore should the heathen say, where is now their God? Nagtatanong yung mga pagano, nasaan ang Diyos nila? Kasi ang Diyos ng mga pagano, nandun lang sa kahon, minsan. Nandun, nakatayo doon kung saan lugar itinayo, hindi makakaalis doon. Para makaalis, bubuhatin nila. Di ba? Bubuhatin nila. Yung Diyos na walang magagawa, sabi ng Jeremiah, no? Chapter 10, look at your Bible, no? Chapter 10 from verse 3 to 5, Jeremiah 10, verse 3 to 5, no? Buksan nyo ang Bible nyo, titignan natin bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, no? 3 to 5, sabi niya, the custom of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands, and the workman with the axe. Sabi niya, dig it with silver and with gold, they fasten it with nails and with hammer, that it move not. They are upright as the palm tree, but it speak not. They must need be born, because they cannot go.
be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. Huwag yung katakutan mo ngayon sapagkat hindi nakakagawa ng mabuti, hindi rin niya nakakagawa ng masama. Yung Diyos nila binubuhat, kaya yung mga kamay niya, ipinapo yan eh. Ginawa sa palakol at yung ritaso nun ay ginawang panggatong. Now, mga kapatid, now, sabi niya, wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Our God is in heaven. Nasa langit ang Diyos natin, nakatungo yan, tinitignan tayo. Alam niyo, minsan pagka-discourage na ako, maghahanap ako ng langgam, at ako'y uupo doon sandali, panunuurin ko sila. At kung wari ako yung Diyos, tinitignan ko yung mga langgam, nakikita ko yung bawat galaw nila. At sa harap ng Diyos, para lang tayong langgam, nakikita tayo. Walang lingid sa atin. Walang luha na hindi nakita ng Diyos na lumuha ka na hindi niya isinawag sa botelya. Wala kang hakbang na hindi niya bilang. Ang buhok mo, alam niya, lalo na pag manipis yan. Mayroon na pumunta sa barbershop, kaya kung di na lang buhok, nagalit yung barbero. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko sa'yo? Bibilangin? Sabi nung nagpagupit, hindi. Pupulayan. Hello? Hindi maiwanan eh. Okay. Minsan luminipis na yan. Pero maganda yan. Bakit? Mayroon kang funny face. Funny face. Sa mga ampuhok, luminipis, mayroon kang funny face. Mga kapatid, bawat buhok natin nalalaglag. Sorry nasasagatan, ano? Okay. Kapalog tayo, yung iba makapangkong buhok. Kaya sabi ko, di ba yung puti, wag lang malaglag. Kasi yung puti, may paraan, yung nalaglag, mahirap. Ibala sa lang. Wala na, makapal na yan. Alright. Hindi pa rin. Okay. Pero, sweet, alam niyo yung mga maninipis yung buhok, mga sweet lover yung mga naman. Kasi panot siya yung mga yun. Alam niyo panot siya? Sweet ka na, Brad? Sweet ka? Sweet lover ka na? Kasi panot siya. Panot! Alam niyo yung panot? Kaya nakalilig kayo. Amen? Okay. Dapat tumata sa langit muna. Magkikiraan lang po. Masaya lang po, ano? Masaya. Pag happy ka, talagang makikita ng muli. Amen? Happy ba kayo? Hindi naman pwede yung joke natin. Wag lang tayo mag... Alright? Kaya lang nakakasagasa nga lang. Okay? Alright. So, naalala ko, naintindihan ko na natatandaan yung mensahe ito, pero kailangan natin ito lagi. Yung paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Now, ang title ko ng aking mensahe ngayon is The Silence of God. Is needful for us. Okay? O kaya, yun lang, the silence of God. Amen? The silence of God. Alam niyo, minsan, ang Diyos natin hindi katulad ng yung hindi siya showing. Hello? At hindi rin siya madiwara. Amen? Oo. Hindi katulad ng mga nanay. Okay?
Sabi nung isang preacher na ito, mabuti pa yung may oras tumilaw. Pero yung mga nanay, minsan, walang oras. Putak ng putak. Hindi naman nangingitlog. Alright? So, ang title po ng aking mensahe ngayong gabi is The Silence of God. Amen? Now, the silence of God is needful for us to truly learn and grow. Alam nyo, kailangan ng Diyos, minsan, hindi yan nagpaparamdam sa atin para tayo ay matuto at tayo ay mag-grow. Ha? Kasi, pagka hindi mo nararamdaman ng Diyos, doon ka magsisimula ngayon na hahanapin mo siya. Amen. At ito ang tandaan niya. That's right. Huwag kayong manalig sa pakiramdam sapagkat ang pakiramdam nandadaya. Amen. Minsan, feeling pogi ka. Tama ba? Mabuti na lang kung totoo. Alright? Minsan hindi. Feeling long hair na po. Feeling ganda mo. Feeling beauty ka. Pero, hindi naman. Alright? So, masakit yun. Mga kapatid. So, feeling, ang feeling po ay nandadaya. Amen? Hello? So, the silence of God is very important and necessary for us to be able to exercise our faith. Okay? So, the silence of God is very important and necessary for us to be able to exercise our faith. So, why is God silent to us? Bakit ang Diyos minsan kinakausap mo, hindi sumasagot? Ha? Mahirap kung nananalangin ka mag-isa, may narinig ka, sumagot. Hindi ba? Tulad yung pumasok sa simbahan. Sa simbahan nila, kinakausap yung kapako. Sabi niya, Panginoon, gagraduate yung anak ko, bigyan mo siya ng damit. Ha? Doon sa nakapako. Nakatago pala yung sakristan. Sabi niya, uy, nakikita mo akong nakatapos lang, nanghihingi ka pa ng damit. Ha? Nagulat yung nananalangin. Yung sumagot pala, yung sakristan nakatago. Na. Kaya mag-iingat kayo pag nag-pray kayo. Pag may sumagot. Yan. Now, so, at minsan, ang Diyos po ay tahimik sa atin dahil gusto niya tayong matuto at gusto niyang ma-exercise natin ang ating faith. Amen? So, sometimes it is because He wants to try our faith and to teach us to trust. Okay? Now, dito sa lupa, ito yung lugar ng pagtitiwala. Hindi lahat maintindihan mo dito. Minsan may mga pagsubok na hindi mo maintindihan talaga. Pero huwag kang magreklamo. Huwag mo sasabihin, kapag naman ako sa giving eh. Diba? Bakit naghihirap ako? Sabi ng pastor, pag nag-give ako, bless ako. Di ba? Ano bang blessing ang alam mo? Material blessing lang? Okay? Spiritual blessing. Okay? Abundant blessing. Yung pagkasinabing saganang pagpapala, hindi lang yung material things, spiritual things, lahat ng bagay kasama dyan. No? Nandyan yung protection. Di ba pangako niya yan? Okay? So mga kapatid na minamahal, so, nais ng Diyos na turuan tayo. So, mga kapatid na minamahal, bakit ang Diyos? Why is God silent to us? Sometimes it is because He wants to try our faith and teach us to trust when we cannot feel Him. When we cannot feel Him. Okay? Minsan di mo nararamdaman ang presence ng Lord. Tama ba?
Parang wala lang. Parang nag-iisa ka. Parang lang. Sapagkat kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Pangako niya yan din. More than 365 times. So pwede mong i-claim ito every day sa buhay mo. 7 days a week. 31 days a month. Okay? 365 days a year. Amen? Oo. Okay? Kahit na ang Diyos hindi mo nararamdaman, nandiyan siya. Ang sabi ni Job, tignan nyo, sa Job 23 verse 8 to 9, Behold, sabi niya, I go forward, but He is not there. And backward, but I cannot perceive Him. Okay? On the left hand, sabi niya, where He doth work, but I cannot behold Him. He hideth Himself on the right hand, that I cannot see Him. Wow! Sa panahon na yun, si Job, kakapagkakas siya, madilim ang kanyang paligid. Madilim ang kanyang buhay. Madilim ang kanyang kapaligiran. Sa pakiramdam niya, nag-isa siya. Ang sabi niya, pag bumabante ako, nag-forward, hinahanap ko niyo sa harap ko, wala. Hinahanap ko niyo sa kanya, wala. Sa kanan, wala. Nasaan kaya ang Diyos? Sabi niya, hindi niya ako iiwan. Bakit wala siya? Hindi ko siya maapukaw. Minsan, dumarating yan, mga minamahal, sapagkat hinahayaan ng Diyos, tumatahimik ang Diyos para turuan niya tayo na magtiwala sa Kanya kahit hindi natin siya nararamdaman. Amen? O minsan may kailangan tayo ng tulong dahil mas dito masakit yung isang parte ng katawan mo at mamakawa ka pero nandiyan pa rin. Bakit? Hindi ba alam ng Diyos? Hindi ba niya alam yung nararamdaman mo? Hindi ba niya alam yung burden mo? Hindi ba niya alam yung problema mo? Ay mana, magtiwala ka sa salita ng Diyos na sabi ng Diyos, I will not leave you nor forsake you. So, facts don't change. Feeling, do it. Amen? Nagkakabinigan ba tayo? Facts don't change. Feeling, do. It is a fact that God loves me eternally. But it is only a feeling as to whether I can or I cannot feel His love. Now, minsan mga kapatid, hindi nga natin nararamdaman siya, hindi natin napipil yung kanyang presence, but ang sabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 5, I will not leave you nor forsake you. Amen? So, huwag kang magdepende sa feeling, magdepende ka sa facts, sa Word of God. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Sabi ng Panginoon. Alright? Mga kapatid na minamahal, promise niyo yun. Feelings come, feelings go. Alright? And feelings are deceiving. Minsan, di ba? Ito maganda, natural, nararamdaman natin yan. Minsan, masaya ka. Tama ba? Minsan, malungkot ka. Pero hindi lang masaya ka, ligtas ka. Kahit malungkot ka, ligtas ka pa rin. Tama ba? Kahit na, minsan, hindi kondisyon ng katawan mo, pero ligtas ka. Sabi nung tinanong ko, ligtas ka ba? Palagay ko, pakiramdam ko. Huwag ka magdepende sa pakiramdam. Ang pakiramdam, nagbabago. Nandataya ang pakiramdam. Di ba? Nasubukan mo bang naglalakad sa madilim? Tapos bigla kang kinilabutan? Di ba? Ano iniisip mo noon? Mayroon atang mundo. Pero wala naman. Di ba? Kinilabutan ka lang. Kaya sabi mo, kinilabutan ako. Ay baka nasi-CR ka. Okay, sabi mo ba? Kaya kinilabutan. Alright? Mga kapatid, so huwag kayong
depende sa pakiramdam. Amen? Kahit sa pakiramdam mo, wala ka ng Diyos, nandiyan siya. Kaya lang ng Diablo yan, sasabihin sa'yo ng Diablo, oh, iniwan ka na ng Diyos mo. No! Si King David, sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kaya hindi ka dapat duwag. Maraming Kristiyano huwag to. Duwag. Ha? Bakit? Anak ka na ng Diyos eh. Anak ka na ng Diyos. Alam mo, may mga bagay na wala sa ating kontrol. Wala kang magagawa. Eh bakit, Pastor? Ang problema na, natataranta na, kampante ka pa rin. Ayan, nangyayari yan. Hello? Kala niyo wala akong pakialam mo? Halimbawa, mayroong lumapit dito sa akin, natataranta, at saka tumilisik mo. Sabi ko, kampante lang ako. Pero pinakausap ko na ang Diyos mo. Amen? Kampante ka po rin, parang hindi ka na pinagpasko. Eh ano, kung natataranta ka, ano yun? Hindi, ganun ba? Sasabihin mo ngayon, walang reaction, Pastor. Parang manhid, hindi mo alam, pinakausap ko ng Diyos mo. Amen. Amen? Oh, kaya sinasabi ko yan sa inyo kasi madalas mayroong lumalapit sa akin bilang pastor eh. O hindi lang niya propetisan eh. Amen? Pero hindi ako natataranta kung taranta. Taranta yung lumalapit sa akin. Ano ganun ba? Yan, kung may problema, upo ka muna, magsalita ka. Pinapakinggan ko yun. Bago ko i-advise yan, sapagkat napag-aralan namin sa pastoral counseling, no? Good advisor, kailangan good listener. Minsan kasi may nag-advise na hindi man nakinig eh. Oh, hindi alam ang punong-tulo. At saka mas karanta pa doon sa lumalapit. Nakita niyo yung doktor? Yung may sakit, lalapit. Anong sabi ng doktor? Hindi yung, may concern ka na pala. Kahit may concern ka na, hindi pa sasabihin yan eh. Amen. Nakuha niyo, hindi ko sabihin. So, bakit ang Diyos silent sa atin? Okay? Why is God silent to us? Sometimes it is because He wants to try our faith and teach us to trust when we cannot feel Him. Tiwala ka lang. Oh, kaya paborito ko yung kata, I know who hold tomorrow. Hindi ko siya nararamdaman, hindi ko siya nahihipo, hindi ko siya nakikita, pero alam ko, hawak niya ang buhay ko, hawak niya ang bukas ko. Ang alam ko lang yung nakaraan at kasalukuyan. Wala akong alam bukas. Pero alam ng Diyos, siya may hawak. Amen? Hello? So sometimes it is because bakit ang Diyos ay silent sa atin. Sometimes it is because He wants to try our faith and teach us to trust when we cannot feel Him. Kahit hindi mo siya nararamdaman. Pero ang warranty natin, is the Word of God. This is the fact. Okay? Ito yung garantiya natin. Ito yung warranty natin. The Word of God. This is the fact. When you lose your feeling, it is because God wants you to walk by faith instead of feelings. Amen? Naririnig niyo ba ako? God wants you to
walk by faith instead of feelings. Gusto ng Diyos, lumakad tayo sa pananampalataya kaysa pakiramdam. Ha? Bakit? Ang pakiramdam, nagdadaya. Amen? Oh. Ay, yung nervyoso, sumakit lang dyan. Ay, sakit ang sampot. May function yata ako. Yung butiki, ginawang rayawa. Eh, pag inisip mo ganyan, anong sabi ng Bible? Anong inisip mo, yung ka? Oh, hindi ka na makatulog doon. May cancer ako eh. Okay? Hello, amen? Kasi sa feeling ka nakikiramdam. Hindi sa facts. Hello, amen? Oh. Eh, nakita niyo yung mga tao walang assurance of salvation? Ligtas ka ba? Pakiramdam ko, ligtas ako. Ay, mahirap yung pakiramdam, pabago-bago. Oh. Kung kinabukasan, pakiramdam niya, hindi na naman siya ligtas. Hindi ba? Kasi ang pakiramdam pabago-bago. Pero ang facts, nandiyan yan. Kahit hindi mo nararamdaman. Okay, hindi natin inaalis yung feeling. Pero dapat mauna yung facts before the feeling. Amen? Parang kalesa at kabayo. Pagkang kalesa na una, anong nangyari? Disgrasya yan. Hello, amen? Hindi pwede. Kasunod lang yung feeling. Okay? Pero dapat nauna yung facts. The Word of God. Kaya ito, mapalad tayo dahil mayroon tayong Word of God. Bagamat, sometimes, feeling natin, talaga nararamdaman natin yun eh. Feeling sa natin, minsan parang hindi tayo ligtas. Pero dahil sa facts, dahil sa Word of God, alam pa rin natin na ligtas tayo. Bakit? John chapter 6, verse 47. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, ang nanalig sa akin, may buhay na walang hanggan. Amen? Oh, nagdududa ka ngayon dahil feeling mo hindi ka ligtas. Upo sa isang lugar at buksan mo Bible mo at sabihin mo kay Satanas, upo ka dito sa Satanas. Papabasa mo yung John chapter 6, verse 47. Amen? Basahin mo, sabi ni Kristo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin, may buhay na walang hanggan. O, anong masasabi mo? Satanas, yan ka na lang. Amen? Hello, amen? Amen. Huwag kang magdepende sa feeling mo, magdepende ka sa facts, the Word of God. Amen? Why is God silent to us? Sometimes because it is because He wants to try our faith and teach us to trust. When, number 2, we cannot find Him. Number 1, when we cannot feel Him. Number 2, when we cannot find Him. Diba? Oh, bukod sa hindi mo nararamdaman, hindi mo nga siya makikita kung hinahanap mo lang na may pagdududa ka. Pero makikita mo ang kamay ng Diyos kanyang mga gawa. Amen? At makikita mo ang puso ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa mga pangako sa iyo. Job chapter 23 verse 1 to 3 sabi niya, then Job answered and said, even today is my complaint bitter. My stroke is heavier than my groaning. Oh, that I know where I might find Him, that I might come even to His seat. May time, talagang hinahanap ni Job ang Diyos. Alright? Alam niyo, sinabi si Job, perfect man, mature man. Pero, si Job, natural din na tao. I believe. Naranasan din yan ng hinay. Tama ba? Kala niyo ang pastor, hindi naranasan ng hina, hindi ko lang pinapakalaga sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi na mga kapatid, okay, pwede ba kung wag mo na mag-preach?
pwede ba, wala muna tayong samba. Hindi. Kailangan sikapin ko, tumayo sa biyaya ng Lord sapagkat alam ko ito ang magpapalakas sa akin. Yung ipangaral na salita ng Diyos. Amen? Kaya lang, kayo sana yung magpapasaya sa akin. Hindi kayo yung problema ko. Kaya sabi ng isang pastor, you are my joy. Kahit hindi mo pangalan yung joy, you are my joy. Hello? You are my crown of rejoicing. Ay sana, mga kapatid na minamahal, nakita natin dyan, si Job, hinahanap niya ang Diyos. Dumating sa punto na hindi niya maramdaman ang presensya ng Diyos. Dumating sa punto, nakakapakapas siya. Sabi niya, sa harap ko, hinahanap ko ang Diyos, wala. Sa kaliwa, wala rin siya. Masang kaya niyo? Para umupo ako doon sa upuan niya, magpakandong ako sa kanya. May panahon, minsan mga kapatid na minamahal, na kung may damit lang ang Diyos, hahawak ka doon sa damit niya, maglalambitin ka. Pero hindi pwede. Amen? Hindi naman pwedeng biglang lilitaw sa harap mo. Nabubulagain ka. Pero praise God, ang Diyos nakapirmi doon sa langit. Nang panahon ng kadiliman ni Hezekiah, mga kapatid na minamahal, at tumingala sa Diyos, nakita niya na ang trono ng Diyos nandoon. Hello? Alam niyo ang pinakamadilim na karanasan ng tao. Pinakamadilim. Karanasan din na ba namatayan ng bagong anak, bagong loved ones, immediate family. Amen? Karanasan mo na. Ang pinakamadilim daw at pinakamaspit. Karanasan mo na rin. Yung ang body ng mahal mo sa buhay, kakarin mo namin, yung ipapasok na doon sa likod. Kaya may nanilikas eh. Amen. Mayroon ang hindi nga makaiyak eh. Si Sister, namamatay ang tatay. Siya. Kaya diya yung nakakabol kami. Kaya napakita lang kami doon. Ilaman. Okay? Kapag lagi mo, Sister, hawak naman ni Sister Cecil. Lalo ako napaiyak. Hindi ko mapigil. Ako, hindi ako emotional lang. Pero, makakaan ko. Yakat-yak ka. Hindi. Si Cecil. Si Michelle naman. Wait. Yan yung tunay na kaibigan. Isa na rin limit niya. Hello? Yan ang pinakamadali. Karanasan ng isang tao. Amen? Kakapakapa marahil si Job dito sa panahon na yun. Maaaring umiyak, mahabukol si Job. Amen? Nagkakasal siguro. Sino mo may pizza ka mula sa kulukuya, sa talampakan mo doon sa ano? Amig ba? Pero gusto ko lang express yung isang taong nakahanap sa Diyos. Amen. Amen. Nawawalan ko. Pero gusto ko lang express yung
ng kalagayan, pakiramdam ng isang tao na hinahanap ang Diyos. Hindi ba nangyayari sa atin yan? Hindi lang luha, pati sipon. Tutulog. Amen? O, nagmamakaawa ka. Sabi ng Diyos, akala mo, ang amang nasa langit, hindi nagmamalasakit sa iyo. Hindi. Nandyan, walang naramdaman na hindi niya naramdaman. Wala kang problema na hindi niya alam. Amen? Hello? Oh, wala kang kabiguan na hindi niya alam. Siguro si Job, kung nahagulgol, Lord, bakit di kita maramdaman? Ba't di kita masumpungan kung kailangan kita? Saka wala. Okay? Di ba nangyayari yan sa akin? Sa palagay niyo, wala pakialam ng Diyos. Wala ba? Yan siya. Okay? Sabi ng nabasa ko, I believe in the sun even when it does not shine. I believe in love even when it is not shown. I believe in God even when He does not speak. Ang Diyos nandiyan. Amen? So at times we may not know where God is, but can be confident that He knows where we are. Hello? May panahon na hindi natin alam saan ang Diyos. Pero isang tiyak, alam niya kung nasaan ka. Amen. Amen? Amen ba? Saan ka ba nagpunta na hindi niya alam? Minsan, hinahanap natin ang Diyos. Hindi natin alam nasaan ang Diyos, pero nasa sa Biblia, nandoon sa langit. Wala sa kahon. Hindi nakakulong ang Diyos natin. So, ang Diyos natin, Diyos na may magagawa. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Minsan hindi natin alam nasaan ang Diyos, pero isang bagay, alam natin na alam niya kung nasaan tayo. Yun ang mahalaga. Hello? O, kaya yung mahal mo sa buhay, diba? Pag malayo yan, Lord, nasaan na kaya rin? Ha? Saan na kaya yung mister ko? Ingatan mo po siya. Nasaan na kaya yung misis ko? Ingatan mo po siya. Amen? Nasaan kaya yung mga kapatid ko? Para sa kaalaman niyo, mga kapatid. Ako nagpipray ako, hindi lang kayo, pati mga loved ones ko. Mga pamangkin ko at ako. Ako na ako. Amen. Kasi ako na lang namumuhay na uncle nila. Nung Huwebes, tumawag si Marlon Hotel, punta ako dyan. Ayan niya. Anak yan ng ating kapatid. Inuwi ako noon nung namatay. Yung pangatlo sa panganay. O gitna namin. Kasi bunso ako. Sabi ni Marlon Hotel, saan punta ako dyan? Alam mo ba, paano mapunta rito? Hindi mo po eh. Paano ka pupunta rito? Hindi mo pa alam. Okay, sabi ko, kung talaga masupunta rito, sakay ka ng bus hanggang Lao. Pagdating mo sa Lao, sakay ka ng Lao papuntang S10, Pampanga, San Fernando. Okay? Malabo. Okay? Nagkakarpintero ako. Yung experiment ko dyan, magagawa ko ng hagdan dyan. Hagdan ng gagambang.
Nakalimutan ko. Alas 7 pa lang ata nung nag-text kami. Naalala ko, alas 3 na. Tingnan ko yung cellphone ko ngayon. Si Lord. Sabi ko, sunduin ko sa SM. Nakalimutan ko. Sabi niya, Uncle, nakasakay na ako ng bus papuntang Rapiao. O sige, sabihin ko sa konduktor, Casa Flora. Hindi alam ang Casa Flora, ang alam sa Buman. Di pagdating dito, panatag na rin ako na mamay nila yan eh, sa kalalaki yan eh. Huwag mo lang kalimutan Mr. Magtanong. Ang maliligaw. Dito mo galing, lalaki yan. Ha? Eh, hindi na alam kung kulang ang pamasahe mo, kung sumubra ka, hindi ka na makakabalik. Kaya pag pupunta kayo sa isang lugar, hindi nyo kapisama, dapat may naman yung pasobra pamasahe. Kasi wala namang butas ang lupa eh. Amen? Wala namang butas ang lupa eh. Kung nalampas ka, di bumalik ka. Amen? Oh. So, sabi ko, ang dali. Masakay na ko lang ba? Inantay ko na lang. Tinuloy ko yung trabaho. Pagdating dito, nalampas ako. Nalampas sa bayan. Tapos may tinagtanungan ako. Sabi niya, libre mo ako sa pumasahe kung saan ka pupunta. Eh, may makakawin na pupunta sa Vicente. Mabuti, may nagturo, alam ituro ka. Ayan, nandyan siya. Amen? Amen? Mahirap yun. Pero nakalimutan ko talaga. Ngayon, kung hindi nakabalik, ay hindi nakarating dito. Halimbawa, hanggang ngayon, Huwebes yung punta eh, hanggang ngayon wala pa siya. Doon pa lang ako mag-aanap. Alright, so, mga kapatid, why is God silent to us? Ba't tahimikan niyo sa atin? Hindi naman niya magsasalita agad-agad para turuan niya tayo. No? Sometimes it is because He wants to try our faith and teach us to trust. When, number three, when we cannot understand Him. Amen? When we cannot understand Him. Pag hindi natin naiintindihan, magtiwala ka lang. Hindi mo naiintindihan, basta magtiwala ka. Magtiwala ka, makikita mo. Amen? Tiwala ka lang. Huwag ka lang nagmamadali. Maraming napapalpak kasi sa kamamadali. Gusto shortcut eh. Ayaw maghintay. At alam niyo sa paghihintay, doon na de-develop mga kapatid na minamahal yung ating pasensya. Okay? At yung ating pananampalataya. Okay? Sa Judges, Kapitulo 6, talatang 13, Judges 6:13, and Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this fallen us? And where be all his miracle which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of Midian. Minsan hindi natin naintindihan, minsan hinahayaan tayo ng Diyos na mapagpag. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo, minsan yung mga failure natin, dapat natututo tayo dyan. Amen? Dahil doon sa failure natin sa buhay, dapat mayroon tayong natututuhan. Lagi ninyong tandaan, failure is not final. Amen? Oh. So, yung failure, hindi naman talaga failure yan. Okay? Sapagkat ang meaning daw ng fail is first attempt in learning. Amen? Oh, first attempt in
until you die. Until you succeed. Okay? Now, mga kapatid, sometimes we are bankrupt. Alright? Bigo. Depressed po tayo. Okay? Wala sa kondisyon. May masakit. Dulot pa ng iba. Minsan pagod. Mahina. Tama ba? Pero huwag niyong kakalimutan, hindi ko mo, minsan hindi natin naiintindihan yung purpose ng lola. Hinahayaan lang tayo. Di ba pagka yung anak mo maliit pa, yan, nadapat. Minsan hindi mo agad babarong yan eh. Hoy, tapos yan, hayaan mo tatay mag-isa. Tama ba? Hindi yung agad mo. Paano malayo eh? Hayaan mo muna, titignan mo. Katulad ang iba daw yung Sabado, umakyat doon, yung taas. Tapos doon sa baba, may mga putol na kahoy, may pako. O baba dyan, baka mapako kayo. Sabi ni Ma'am yun, walang iyakan na pag napako. Pwede ba yun? Pag napako, hindi kaya iyak? Ha? Hindi pwede yun. Pagka bata, napako. Ha? Tiyak na iyak. Diba? Minsan, hinahayaan tayo ng Panginoon umiyak. Pero ang pag-iyak, ay umiyak yung bata, tumatawag ng atensyon. Amen? Amen. Oo. Sa palagay mo, pag umiyak ka, hindi yan nakikita ng Panginoon. Sinong nanay na pag umiyak ang anak, tumatawa? Ha? Umiiyak yan sa sakit ng... Tumatawa ka ba? Hello? Hindi. Naawa ka. Amen? Oh, pero minsan hinahayaan tayo ng Panginoon para ma-develop yung ating pananampalataya. Dahil hindi mo naiintindihan, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? And later on, maintindihan mo, ay, kaya pala. Diba? Ay, kaya pala. May purpose ng Panginoon. Amen? Now, kabaliktaran yan sa iniisip niyo. Kapag sinabi, hindi mo kagad natanggap yung sagot sa panalangin mo, sa pangangailangan mo, parang minsan nagtatanong tayo sa Diyos. Hindi lang nagtatanong, nagpo-complain pa. Nagmamarmor pa. Pero tandaan niyo ito, no? Hindi po mo nakaranas ka ng kabiguan, pinabayaan ka na ng Diyos. Kung minsan, hinahayaan niya lang para ma-develop yung ating pananampalataya. Bakit? Isaiah 55 verse 8 and 9, verses 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought, sabi niya, than your thought. Ang pag-iisip ko hindi tulad sa pag-iisip nyo. Kung gaano ang taas ng langit sa lupa, ganoon ang taas. Amen? Yung paraan mo, hindi yan ang paraan ko. Minsan, hindi natin alam yan eh. Di ba sabi ng Diyos? Gusto mong tumaas? Magpakumbaba ka. Sa tao, gusto kong tumaas eh. Magpakataas. Di ba? Pagbagsak mo, lagapak. Alright. So, iba ang paraan ng Diyos. Amen? Amen? John chapter 13 verse 7, sabi niya, Jesus answered and said unto him, What I do, thou knowest not now,
but thou shalt know hereafter. Sometimes hindi natin nararamdaman o naiintindihan kung ano yung plano, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, agad tayong nagko-complain, nagmamurmur. Okay? At kung minsan, okay, hinahadlangan natin yung plano ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus Christ kay Pedro, Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Yung ginagawa ko sa iyo, hindi mo pa yan naiintindihan. Pero later on, maintindihan mo. Amen? Kasi walang ginawang Diyos ay kasasama natin. O minsan yung mga anak natin, anak niya, hindi nila naiintindihan. Sabi, pinagagalitan mo, pumasok ka! Pinag-aaral mo, tamad mag-aaral. Kala niya pinahihirapan mo. Yeah! Hello? Bakit? Pag natuto, kanino ba yun? Ano sabi mo? Mag-review ka. Ayaw niya. Nag-aaway pa kayo. Di ba? Sinanay naman, sobra. Hindi niya alam, ginagawa mo yan para sa kanya. Amen? Amen? Gisingin mo maaga, akala niya malupit ka. Ginigising. Kaya mo ginigising para magmalay. Hello. Di ba? Kaya mo ginigising para magmalay. Para mag-aral. Pag natuto, kanino yun? Sa iba? Hindi. Amen. Mayroon akong kaklase no, kababata. Kasama ang ng tatay para pumasok. Naglalakad eh. Siyempre late. Parang may hinahanap mo. Pag naglalakad yan, kasama mo, mali-late kayo. Kasi ang lakad, kaya yung tatay nasa likod, kasama yung may dalang garuto. Binansakan kalabaw. Kilala mo si Ben? Bakit kilala ni Marlon yun eh? Ben? Sino Ben? Si Ben na kalabaw. Okay, tamad mag-aaral. Narutiin mo muna para pumasok. Okay, sana huwag kayong ganon. Hello, amen? Amen. Okay? Umisa yung affliction. Ano yung affliction? Sa Tagalog, ano yung affliction? Yung kabigatan, di ba? Kabiguan. Okay? Pagdurusa. Yeah. Suffering. Yeah. Affliction may be lasting, but it is not everlasting. Amen. Affliction may be lasting, but it is not everlasting. Okay? The whole life is a test, a trial of what is in us, so arranged by God Himself. Alam nyo, mayroon tayong inaaway. God is too wise to make God is so good to make bad. Alam nyo mga minamahal, no? Ang nais ng Panginoon Diyos, yung baguhin niya ang ating buhay. Because we are not called to understand everything that happened to us. However, we are called to trust God in all things. Amen? We are not called to understand everything that happened to us. Minsan hindi natin talaga naintindihan na. However, we are called to trust God in all things. Pagtiwalaan mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Mas marunong siya eh.
Amen. Tama. So heaven is a place for understanding. Earth is the place for trusting. Di ba? Huwag ka lang nagmamadali. Okay? Hindi pwedeng shortcut sa atin. Dapat mag-teach ka ng konti and then later on, pagka binigay na ng Diyos sa'yo, yung talagang para sa'yo, yun na. Because promotion is come from the Lord. Pagka ang Diyos nang nag-promote sa'yo, wala nang taong makakapag-demote sa'yo. Huwag ka lang nagmamadali. Ha? Tignan mo yung butterfly. Okay? Nagsimula sa tama ba ako? Caterpillar. Nasa cocoon siya. Nakakita ka nun? Biyakin mo. Palabasin mo na yung pag nagmamadali ka, palabasin mo yung caterpillar. Tama ba? Hindi na magiging butterfly yun. Mamamatay na yun. Amen? Pero antayin mo yung caterpillar para isang araw, lilipad yan at magandang paru-paro. Antayin mo na maalis siya sa kukon at makikita mo ang kagandahan ng isang butterfly. Amen? Mga kapatid na minamahal, sometimes hindi natin naintindihan yan eh. So, life is not a series of accident, it is a series of appointment. Ang Diyos po ay magaling kaysa atin. So, God is too wise to make a mistake. God is so good to be unkind. God is always concerned to our good. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Good and bad working together for our own good. Bitter and sweet working together for our own good. Amen? Amen ba? Amen po. Tandaan natin ang Diyos. Binabantayan tayo. Amen. Tahimik siya. Hello, amen? Praise the Lord. Susunod daw. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. God is so good to us. Napakabait na sa atin. Isipin niyo, pinakain talaga dapat pinarapan tayo. Maghintay lang kayo. Biblas tayo ng Panginoon. Yung mga may vision dito na someday, ikaw naka-flooring yan at saka second floor. Hindi lang second floor, hanggang third floor. Isa sa magandang building dito sa subdivision na ito lahat. Sapagkat buhay ang Diyos ng mga baptist. Naniniwala ba kayo? Amen. Kaya tayong kayamanin. Kaya tayong kayamanin. Wala pang mayaman, pero may pwedeng yumaman. Amen? Mag-ambisyon ka naman sa Panginoon. Amen? God bless you. Tayong lahat ito ngayon. At alam niyo, salita ng Diyos